Matthew chapter 24 verse 13. Ano bang ibig sabihin nito? Tara, pag-aralan natin. Maraming mangangaral ngayon na ginagamit po itong Matthew chapter 24 verse 13 para bigyan diin na yung mga mananampalataya ay kailangan magpatuloy hanggang dulo at kung hindi ay hindi sila maliligtas. So ito po ba yung ibig sabihin ng verse na to? Ginagamit din po nila itong verse na to para sabihin na nawawala ang kaligtasan kasi kapag hindi daw nagpatuloy hanggang dulo ay pwedeng mawala ang kaligtasan. So, yun ba talaga ang ibig sabihin ng passage na to? Hindi ko na po ibibigay yung background ng libro, no? Diretso na tayo sa may context ng Matthew 24. So, kapag binasa po natin yung Matthew 24, mas kilala to sa tawag na Olivet Discourse, na kung saan ay nagtanong yung mga disciples kung kailan masisira yung templo at kung kailan muling babalik ang Panginoon at ang katapusan ng mundo. So kapag binabasa natin itong Matthew 24, pwedeng ang interpretation dito is nung unang panahon at pwede rin in the future, no? Pero may mga nagsasabing mga Bible scholars na both unang panahon at in the future, no? Pero depende yun sa kung paano po natin iniintindi yung Bible text. Sige, tignan natin, no? Sa may verse 4, nagbigay po ng babala si Jesus Christ na maaring may mga taong magmimisilid sa kanila. Sa may verse 5, pinapakita na posibleng mayroong lalabas na ibang Kristo na magkiklaim na sila yung Kristo. Pagdating sa may verse 6, is sabi rito makakarinig daw sila ng mga wars tsaka rumor of wars. Pero sabi ni Jesus Christ pa rin na huwag kayo matakot sapagkat ito po ay kinakailangan talagang mangyayari. Sa may verse 7 po, sabi nations will rise against nation, maglalaban yung kingdom sa kingdom. But sabi rito, ito raw po ay simula pa lamang ng birth pangs. Yung pag sinabing birth pangs, ito po yung pag yung manganganak, no, yung isang babae. Parang habang papalapit yung panganganak ng babae ay pasakit ng pasakit, no. So, yun po yung mga mangyayari. Ngayon, pagdating sa may verse 9, ang pinag-uusapan naman is tribulation, no, na kung saan ay papatayin sila, pahirapan sila at maraming tao ang magagalit or magkakaroon ng hatred towards them because kay Jesus Christ. Sa verse 10 naman, pinapakita rito na marami daw pong magpo-fall away at ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng puot. Siguro magandang tignan natin yung fall away, no? Sino ba tong mga magpo-fall away na to? Ito yung mga nagpo-profess na Christian na sumasama sa loob ng church, gumagawa ng mga gawain. And yet, pag dumating na talaga yung tribulation, yung mga paghihirap, dito mas-separate kung sino yung tunay na Kristiyano sa mga nagpo-profess na Christian lamang. So, yun po ang ibig sabihin niya. So, sa may verse 11 naman po, pinapakita na maraming mga false prophets ang mga re-raise, no? Maraming mga false prophets ang lalabas. Tapos, sa may verse 12 naman po, pinapakita na yung lawlessness is increased. Yung mga tao ay wala nang parang let's say mga right morality pagdating sa Panginoon. Then pagdating po sa my verse 13, ito na po yung ating passage, no. But the one who endures to the end, he will be saved. So ang tanong is ano bang ibig sabihin nito? So since ang context po natin is tribulation, sa mga paghihirap, so may mga Kristiyanong nagpapanggap na aalis, hindi magpapatuloy. Pero may mga Kristiyano naman na who endures to the end will be saved. So, yun po yung isang makikita natin dito, no. Para po maging mas malinaw, makikita pa po natin sa may verse 22. Sabi rito, no, unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. So, since ang context po dito is tribulation, at sinasabi lang, no, dahil sa sobrang paghihirap ng that time, at kung hindi daw paikliin yon ay talagang walang maliligtas, no. So, yung maliligtas na binabanggit dito, yung kaligtasang physical at hindi po yung spiritual ang pinag-uusapan.
So, kung makikita po natin at kung unawain po natin yung Matthew 24 verse 13 ay yung mga tao lamang daw pong dadaan sa paghihirap at pagtitiis, sila po yung maliligtas in physical. So, yung mga taong hindi tiis doon sa paghihirap, so syempre mamamatay sila sa kanilang physical. So, ganun lamang po yun. So, merong tribulation, merong dadaan sila sa pagtitiis. So, kailangan ma-overcome nila yon. At pag na-overcome nila yon hanggang dulo, safe sila, ligtas sila physical. Pero sa mga hindi makapag-overcome ng tribulation na yon, mamamatay talaga sila. So, not necessarily na mamamatay in spiritual po. No? So, yun po yung ibig sabihin dito. So para po sa tanong na nawawala ba ang kaligtasan at gamit po ang verse na to, ang sagot po ay wala po, no? Ang layo po ng context at hindi po ito yung ibig niyang sabihin. So sana po ay natuto tayo at na-bless. Paki-like, share, and subscribe na rin po para updated kayo sa mga future content na aking gagawin na may kinalaman sa Biblia. Maraming salamat po and God bless.